subject kasi ako sa review for my medication. So every 6 months yata nagre-review sila ng ganyan eh. Kaya kailangan ko pumunta doon para magpa-set up ng review. At the same time, bigyan mo nila ako ng temporary medication. Tawid tayo kasi may itim na mga ako sa bike. Hirap magtiwala rito. Medyo magulo na ngayon ang England eh. Daming mga unwanted, mga dodgy people. So yun nga, but punta muna tayo doon. Yun lang. Sorry. So ito lang na. Punta muna ako doon at ayusin yung prescription, tapos dadaling ko kayo sa isang lugar na napaka famous din dito sa Nottingham. Okay, so lakad muna tayong konti at malapit na ako sa clinic, magbabalik ako sa inyo. Okay, salamat. Ayan mga kababayan, malapit na tayo at yung mga nakikita nyo sa likod ko, ayan, yan mga bahay na yan, yan ay mga student accommodation dito sa Lenton area kasi malapit sa university. Kaya yung mga estudyante dyan sila umuupa kasi mas mura dyan eh compare mo sa loob ng university mismo. Kaya ang economy ng Nottingham is nakarely sa mga estudyante, especially mga foreign students. Karamihan dyan mga Chinese. So itong lugar na to, itong Lenton area na to, na sangkat ba ang student accommodation. Pati doon sa area namin, dami doon naman puro mga building, parang mga condominium style or student accommodation. Pagka break ng estudyante, walang pasok, holiday sila, may alarm, walang tao ang Nottingham, patay ang negosyo, may tumutahimik. Dumadami lang yan, dumadami lang ang tao pagka dumadating yung mga estudyante. Bakit ganun? Kasi ang Nottingham kasi maganda ang kanyang prestigious ang kanyang universities. Pwede mong masabing isa sa mga quality studies sa university. Kaya maraming mga foreigner ang pumupunta rito para dito mag-aral. Actually isa dyan si Alicia, yung anak ni Aga Mulak. Galing siya dito sa Nottingham University, doon yun sa town. Pag may time pupuntahan natin, ipapakita ko sa inyo saan siya nanggaling. Nag-aaral siya dito, hindi ko lang alam po ng course, pero nag-aaral siya dito. Alam ko graduate na siya way back 2022 yata eh. So nagpunta pa nga daw si Aga Mulak dito. So ito na, malapit na tayo dito sa Derby Road Health Center. Okay, so sige, babalik ako sa inyo ulit, magpapa-ayos muna ako ng prescription ko. Maraming pong salamat, see you soon. Ay nako, malas tayo at sarado. Ayan, sarado daw ngayong afternoon. I don't know why. Dati di naman ganito eh. Hindi ko alam kung bakit. Sige, pupunta na tayo doon sa pupuntahan natin. At wala tayo magagawa, babalik na lang tayo bukas. Off naman ako bukas eh. Balik na ako bukas ng hapon kasi sarado daw sila ng buong afternoon, kaya wala tayong magagawa dyan. Okay, medyo nagutom tayo at kaya muna tayo na sausage roll dito sa Greg's. Gutom actually, 1:30 na ng hapon, kaya kaya muna tayo. Sana okay ang audio, no? Ayan, bili muna tayo dito sa Greg's. Sausage roll lang para mura-mura, diba?
So nabili na natin yung sausage roll natin. At ito. So umiiwas lang ako sa maraming tao kasi baka sabihin alam mo naman dito hindi popular dito yung mga vlogging, kaya baka mapagkamalang ang baliw o sabihin conceited ka masyado, nagpapasikat o ano, diba? Ito, kainin natin yung sausage roll at umiwas din ako doon sa karsada at napakaingay kasi. So at least dito sa loob ng uni medyo maayos, saka may exit dito papunta doon sa main road So kainin natin, nagugutom na ako Yan ang University of Nottingham. Isang part lang yan, napakalaki yan. Miss ko to. Yan kung nakikita nyo yung mga building na yan, part ng University of Nottingham. Kaya nung okay pa kami, dito kami shortcut nung nagbibisikleta pa kami, yung buo pa yung grupo namin. Ngayon wala na may mga pasaway kasi, kaya ito, busin natin to. Simula na dumating ako ng Pilipinas, ng UK pala, sorry. Ngayon pa lang ako kumain ng sausage roll. So ilang buwan na yun, magto 2 months na may 4 months ako sa Pilipinas Nasaan na ba yung daan dito? Kaya nice, very nice. Pag nandito ko na sa UK, itong unang-unang pwedeng bilhin na mura na pang merienda mo. Kaya wala kang pera, punta ka lang Greg's. So nagkasos ko dito is almost 269. Mahal pa nga yung tubig yung tubig 159 tubig, grabe, maliit na tubig lang 159. Magkano yung sa peso, i-convert natin. Ayan, ito na palabas ng ito 1 pound lang to usog ka na mas mahal pa yung drinks mo. Sorry. Okay, hindi na tayo, palabas tayo ng karsada. Pwede tayong dumaan dun sa kabila sa tunnel, pwede tayong tumawid, pero parang pwede natin explore yung tunnel, no? So sige, dadaan tayo sa tunnel, pero kukuha muna ako ng b-roll. Busin ko muna to sorry. Yan, ubos na. Tapon na natin sa basura. Tapos kuha tayo ng b-roll muna. Okay? So naubos ko na yung aking sausage roll. Di pa ako nakainom ng tubig. Mamaya na, ihina nga ako Ito na, papasok na tayo sa tunnel. Padaan ako dito nung nagbibisikleta ako. Actually pang bike talaga to pero pwede din ng pedestrian, pwede din ang mga tao dito, pero ingat ka lang kasi tandaan mo itong side na to ay pang papunta ron, yung left side, right side is papunta naman to sa kabila. So ito yung tunnel. Okay din pala pero ang dami ng graffiti kaya ang pangit na medyo hindi na siya maganda. So ayun ang tunnel. So kalsada sa taas, main road yan. Ngayon ito yung papunta naman sa kabila. The Crown. Dito tayo sa kabila, hindi tayo sa The Crown. The Crown yung pub yan nasa may runabout. May runabout dito sa taas nito malaking one of the largest runabout sa Nottingham. So saan pa tayo? Yan ang labas natin sa kalsada. Okay, so papunta na tayo ng Wollaton ngayon.
Imbes na tumawid tayo sa kabila, dumaan tayo sa ilalim, mas maganda pala kasi mas safe at at the same time tahimik, no? Okay, so lakad tayo. Actually medyo malayo to malayo, mga siguro galing sa bahay kung dire-diretso ka dito mga 30 minutes walk. Mamaya compute natin kung ilan yung miles niya. So bala yung mga nasa sasakyan ko ano iniisip nila na nagbablog ako. Problema nila yan, di ba? Yan, okay, sige. Kuha ulit muna ako ng b-roll para may insert tayo. Ay, babalik ako ulit. Paliwanag dito sa area na pinuntahan natin. Ayoko muna sabihin kasi yung lugar kasi pag sinabi ko na wala na, di ba? Gusto ko nga para surprise pero siguro sa mga makakita sa background ko alam na nila kung saan ako napupunta lalo na yung mga matatagal na dito sa Nottingham. So itong area na to is very posh to, mamahal ng bahay dito. May pera nga lang ako bibili akong bahay dito, di ba? I don't know kung meron mga Pilipino nakabili ng bahay dito pero siguro meron naman pero wala akong balita kasi karamihan ng mga Pilipino dito umuupa ng bahay sa area na to. At malapit to sa Queen's Medical Center, yung isa sa malaking hospital dito, at saka doon sa hospital ko sa City Hospital. Nadaanan din to ng bus, Medalink bus na libre para sa mga empleyado at nga lalakad ka ng konti, medyo mga 1 mile. Libre ka doon, pwede ka sumakay doon papunta ng City Hospital o pabalik naman ng Queen's Medical, vice versa. So itong area na to very posh. Usually ang pagkakaalam ko sa lugar na to retirement home ng mga puti. Ito tayo sa kabila at may nagpapalakad ng aso. Yung mga Pilipino, pag may nakita kayo nagpapalakad ng aso, umiwas kayo kasi yung mga aso dito hindi pinipet. Hindi sanay ang mga tao dito na may mga aso at the same time may mga taong may mga mahilig magpet ng aso. Hindi ang uso dito kaya yung aso hindi din sanay, diba? So mabalik tayo ulit dun sa bahay dito. So yan, retirement home daw to. Alam ko retirement home nga kasi tinan mo naman, di ba? Maganda ng mga bahay, di ba? Tama? Oo. Sama naka tataka ako, no? Parang ang dami ng Chinese dito sa area na to. Tingin ko yung mga galing ng Hong Kong na may pera dito pumunta Ang dami dito, napansin ko na yan dating naglakad din ako kanina, may nasalubong ako nagja-jogging Chinese. Itong isa Chinese din kaya may maliit natin mga Pilipino yung mga in-check pero sa buong mundo sila naman na nagdo-dominate, diba? Hirap din kasi ng dinaanan nila sa buhay ngayon lang sila humahakot ng ginhawa. Definitely itong lugar na to dominante ng puti o ng mga Briton. Mas maraming puti dito kaysa sa ibang lahi kasi retirement home nga nila kasi tahimik, very posh, diba? Hindi to pwede mo masabing rough area, diba? Nakabala ng Aspley, no? Mga may bahay sa Aspley, no? Strelly, yan. Bilboro, puta na. Yan ang mga rough area dito. Magkakatabi lang yan, katabi lang din ito. Pero itong stretch na to, ng road na to, hanggang doon sa dulo niya, posh. Dream ko lang, no? Magkabahay dito. Pero malabo na yan. Okay, sige. Lapit-lapit na tayo. Hinihingal na ako. Kaya lang yan. Sige. So magbayad ka ng nako, sabi ko nang isang araw, di ba 450 ang all day. Hindi na pala, 550 na pala. My God. Kano na yun? 300 plus na yun. Pesos.
Eh kung dalawang sakay ka lang, 550 kagad bayaran mo. Kasi considered na all day na yun. Eh pag sinabing all day kasi dito, kahit saan ka magpunta ng part ng Nottingham, gamitin mo ng gamitin yun. Pero kung nakadalawa ka ng ride, ibig sabihin nun, all day na yun. Yun na yung all day. Kaya sorry ka. Eh kung dalawa lang naman lugar pupuntahan at malapit lang, edi maglakad ka na lang, di ba? Kasi magbayad ka ng 550. Eh yung 550 mo, isang pork belly na yun eh. Alahating pork belly na yun dito. Sa Aldi ka lang bibili, sa Lidl. Sa kabila. May mga puti doon, baka sabihin eh, value. Lapit-lapit na. Kaya hindi na ako magsasakay. Lalakad na lang ako. Exercise ba yan, di ba? Para sa 56 years old na katulad ko, kailangan ko yan. Kaya enjoy mo lang naman din ang view dito sa sa lugar na to kasi ang ganda eh, tahimik eh. Maliban sa sasakyan na maingay, pero yung area mo tahimik. Saka hindi ka matatakot eh. Hindi ka matatakot dahil alam mo walang mga kurimaw dito. Alam mo mga walang pasaway, di ba? Eh sa Aspin hindi mo magagawa yan kasi maya may mga kurimaw. No, kahit gabi na nga eh, may mga kurimaw na kabataan, lalo na pag summer. Mapapaaway ka eh. Kaya dito hindi. Siguro makakakurimaw lang dito pag summer dahil asyalan to eh, yung area na to. Asyalan. Kaya okay. Sige. Tawid na tayo. At papalik ako sa inyo ulit pag nandun na tayo. Okay. See you. Ito na pinakaabang-abangan natin. Sawa na ako dito eh. Pero ayos to. Pang relax ba? Kung may time ka, punta ka dito. Ano na kayong mga bagong Pilipino na nandito sa Nottingham. Punta kayo dito at sigurado kung mag-i-enjoy kayo. So ito ay bukas ng Monday to Friday 8 AM in the morning, and weekends and bank holidays bukas siya ng 9 AM. So ayun na. At may warning dito. So baby. Alright. Okay. So may warning dito na makikita mo may mga deer siya sa paligid. Deer, usa. No. Ubus na yata sa Pilipinas yan eh. Tinatapa kasi natin eh. Dito tinatapa din nila yan, pero syempre yung mga sobra-sobra hinahunt nila yan. Tapos may mga nagbebenta niyan sa mga market, tinatapang, mga tapang usa. So nandito tayo at ito po ang Wollaton Hall and Deer Park. Yan. So don't know if you remember sa Batman movie ni Christopher Nolan na ang bida ay si Christian Bale, di ba? Ang Wollaton Hall or Wollaton Mansion ay ginamit sa pelikulang Batman, di ba? Yun ang ginawa nilang Wayne Manor. So yung hall na to ay very historical. Papapasukin na lang natin si Abnoy kung ano ang Wollaton Hall, no? Si Abnoy na magpaliwanag. So yan, nakikita nyo sa paligid ko, nandito pa lang tayo sa entrance. Napakalaki nitong ano na to, itong Wollaton Hall na to, napakalaki. Kaya lalakad tayo, pupunta muna tayo doon sa may doon sa Wollaton Hall mismo. Pero hindi na tayo papasok doon. Saka na tayo papasok doon kasi may bayad na ngayon eh. Dati wala, libre lang yan eh. After pandemic libre pa siya, pero nung medyo tumagal-tagal na, alam ko nag-start silang maningil last year eh. Kaya ayun, toilet muna ako. Tapos marami na akong b-roll dito kaya hindi ko na siguro kailangan, pero kukuha din akong konti. Okay, babalik ako. See you soon. Okay. Yan, jingle bell na tayo. So unang pagpasok mo pa lang dito, unang makikita may coffee shop dito sa gilid, Wollaton 508 Cafe. Yan, ako nakikita niya. Tapos sa likod ko, playground ng bata. So may mga anak anak mag-enjoy sila dito sa playground kasi malaking playground tayo. Malaking playground to. Actually pagka may mga festival dito, meron ditong carnival.
Usually every ano yan, spring and summer. Yan lang, malakas ang hangin. Ewan ko kung okay na audio ko. Pero, kasi, na tayo magagawa pagkapangit ang audio. Tsaka, so, may malaking parking lot dito sa may gilid. Kaya, usually dito ka dapat talaga mag-park. At may bayad, syempre. Sa totoo lang, hindi advisable talaga mag-kotse dito eh. Kasi pag mga kotse ka, lahat ng kibot mo may bayad. Sa town niya, grabe ang parking fee dun eh. Kaya kita nyo yung mga ano, mga magagandang puno rito sa Bolton. Ayan. So bago tayo pumunta doon sa taas, kasi may magandang view dito na pupuntahan natin, nalalakaran natin. Ayos yung view na yun eh. Minsan naiisip ko, no, kung mahilig ka sa mga Tolkien na novel o yung mga Lord of the Rings, diba? Nakita mo yung mga puno dito, parang buhay eh. Yung mga ent ba sa kanyang ano, diba? Parang buhay eh. Siguro alam ko dito niya hinahango sa mga punong ito, yung mga buhay na puno, no? Kaya ganda rito, ayos. Wollaton Hall and Deer Farm. So nag-aalaga sila ng deer din dito. Yan, dito na tayo sa bungan. Itang tanaw na tanaw mo dito yung Wollaton Hall, yung Wayne Manor sa Batman. Kaya kung taga ibang lugar ka, taga London ka, nagsasawa ka na sa view ng London, punta ka dito. Iwas ka lang sa mga kurimaw na bata. Hindi ko alam bakit may mga kabataan dito ay may mga pasok. Iwas ka lang sa mga yun kasi nakakasaring ganyan, lalo ng mga puti. Sigurado yan. Hindi ko sigurado dyan sa mga kabataan na yan. Pagpikon ka lang, mapatulan mo, di ba? So yan, kitang kita natin, oh, Wollaton Hall, di ba? Switch ko yung ano, switch ko kung masiswitch natin dito. Oh, pwede pala, no? Ayos. Ayan, no? Kita nyo? Ayan ang Wollaton Hall, di ba? Picture perfect. Ayan, po tayo dito. Di ba? Ayos, di ba? Kita ba nyo? Kita ba? Hindi kasi ng monitor mo kayo. Siguro naman kita, no? Yan, yung mga mahilig sa Facebook, yung mga gusto eh lahat ng ginagawa nila sa buhay nila eh documented, lalo na yung mga travel para mapagyabang pa. Ay pumunta kayo dito. Sabi nga ng mga Batanggenyo, di ba? Mga Batanggenyo daw, hindi naman pala Batanggenyo, no? Okay. Ayan, nakita nyo, may mga deer doon, no? Tumatawid, no? Oh, di ba? Maliliit pa yan, no? Yung mga deer na yan, mga bagong anak siguro yan. Oo, kita nyo dyan eh. Pero ako, kitang-kita ko dito, oh. Ayan. Ayan na, no? Ayan na sinasabi ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. I-send, i-ano lang natin siya ulit. Ayaw eh. Ayan. Ayan, kita nyo yung araw. Ayan. Ano pa lang yan? Anong oras pa lang ba? Alas 12:30. Yung sinasabi ko na nakaka-depress, diba? Nakita mo ganyan ang atmosphere ng UK. Kung sanay ka sa araw, patay ka na. Lalo sa Pilipinas, 300 days of sunshine. Tapos dito eh yan lang ang makikita mo madalas. Bababa na yan, diba? Setting na siya. Depress ka na yan. Baliw ka na. Kailangan mong vitamin D. Inom kang vitamin D. So balik na natin sa akin. Yan. Okay. Kailangan talaga isuot yung shades para medyo may forma naman. Okay. Sige, lalakad tayo doon at hindi tayo pwede magpagabi dito at ayoko rin. Medyo pagtalkit ng alas 4, Diyos ko madilim na yan. Sige, babalik ako sa inyo.
Ayan, lakad tayo dito. Ito talaga footpath to kapanik dun eh. Kasi yung area na yun, puro damo. Pwede ka naman din dun. Pero minsan ang problema kasi pag mulan, maputik. Kaya pag hindi naman ulan, okay lang. Maganda rin naman ng view dun. Pero ito talaga dun sa taas ng Bulacan. Kaya papanikta rin ko yung camera para makita nyo. Yan. Yan siya. No. Parang long and winding road. Totoo lang, ganda ng UK, di ba? England, ganda ng England. Kahit saan ka magpunta na sa UK, kung gusto mo talaga ng nature tripping, UK, the best. Tapos ganyan pa atmosphere, di ba? Para ka nasa pelikula. No. Kaya maganda mag-shoot dito dahil sa mga cinematic eh. Di ba? Walang ba't sila gumilid. Baka may tayo. Sorry. Oh, yan yung kabila. Yan. Puta mo. Yun yung Wolaton. Kung kita nyo dyan sa camera. Sa taas. So, hinahabol natin yung oras. Hindi ko alam kung makakapag Real Talk 1.0 ko dito. Bahala na. Tingnan natin. So, yun ang dalakaran natin. Punta ron. Trip lang. Nature trip, di ba? Briton, mahilig sila sa ganyan. Walking, hiking, park. Yeah. Tayo naman, mahilig tayo sa mall, di ba? Kasi nga mainit ang panahon eh. O, yung katulad niya, may nagbibisikleta parating. So, pwede ka rin mag-bike dito. May bike trail din sila. Gusto mo. Pero, maliit lang eh. Hindi kasing laki ng airwash. Pero pwede rin dito. Kasi may lake to eh. Hindi ko alam kung makakapunta pa tayo doon. Pero baka sa susunod na yan. Wala na. Kailangan talaga maaga ka dito eh. Wala isang araw mo. So, ayan. Makita nyo yung mga puno. Grabe oh. Yan. Mo oh. Parang buhay na buhay, di ba? Oh. Hindi, isa lang yun sa gitna ng field. Di ba? Relax lang. Lakad-lakad. Tingin-tingin ng mga puno. Mas maganda pa to kaysa makapag-inuman ka. Kasi nakainuman mo, kasaway. No. So, pupunta na tayo doon sa taas. Doon tayo dadaan. Tapos tatagos tayo back to back niya ng Wolaton Hall. Titingnan natin. Nakalinya yan. Pupunta natin yung loob. Puntahan din natin yung may museum doon ng mga motorbike. Sige, shortcut ako para mabilis. Balik ako sa inyo. May mga deer doon sa dadaanan natin. Yan siguro dito ako dadaan sa kabila. Pero gusto ko sanang makita ninyo yun. Tingnan natin kung pwede. Sana hindi ako abulin. Hirap na. Ang wild dyan eh. Wala naman meron may mga konting may antlers. Pwede kang patayin kaya yan. Maliliit pa itong mga to. Actually may mga malalaki ditong deer. Mga stag ba. Nakatakot. Yung mga kaya ingat-ingat ka. Hindi mo masabi. Diba? Hirap na ano. So dito sila oh. Madulas. Mga malapit na tao eh. Gusto din siguro nilang kumuha. Yan sila oh. Nakatingin niya sa akin. Tayo dyan. Tangin na Asyano pala eh. Walang pakialam. Masang Asyano talaga makukulit. Yan sila. Yan. Kita ba nyo? Yan sa likod ko. Yan. Kita nyo? Diba? Kaya ako akong b-roll ah. Nakunan na natin yung deer. So, ganda diba? Ayos po dito. So, ito na. Ito na yung Wolaton Hall. Buisit.
Yun yung Wolaton Hall. Nakikita nyo. Inis lang ako, may kasunod kasi kala ko tatagal pa sila doon. Wala pala, pinauna ko na lang. Ayan. So, babalik rin ko yung camera. Ayan. So, nakikita nyo. Ito ba? Ayun. Ayan. Diba? Ayan siya. Sigurado na siguro ngayon. Oh, ang ganda, no? Actually, wala naman tayong ganyan sa Pilipinas. Ang maganda naman sa atin yung mga simbahan natin na gaganda. Walang kwenta yung simbahan nila dito. Pero mga ganyan, mga manor, mansion, wala akong maalala na meron ba? Meron ba tayo? Comment nga kayo, meron pa tayo ng ganun? Yan. Diyan, pinarada yung sasakyan ni Bruce Wayne. Diba? Nang pinakita yung Wayne Manor. Talagang manor na manor, no? Isipin mo na lang, si Batman yun ang ganyang bahay. No? Kaya mga Pilipino, punta na kayo dito. Ano na yung mga nasa ibang lugar, yung mga bago pa. Mga kararating lang dito. Uli-ulitin ko lang ang pakialam doon sa mga tumanda na dito at matatagal na at alam na nila to. Ayan, no? Ayos pa. Wolaton Hall and Deer Park. Sarado na siya. Hindi ko alam bakit. Kasi winter eh. Hindi siya peak season. Siguro balik tayo dito ng spring. Baka open na yung museum. Pwede tayong punta sa loob at magbablog tayo doon. Ayos, di ba? Oh. Selfie. Picture. Mga Pilipino, di ba? Mukhang Facebook. Yan. Mga vlogger dyan. Yung mga vlogger na walang kwentang binablog, mga migrant Pinoy na vlogger na walang kwentang binablog, ano lang. Punta kayo dito. Ito vlog ninyo. Ayos ba? May back natin sa tika muna, magawala yung back sa mukha ko. Mukha akong pangit. Ito muna. Ang tingnan nyo. Yan. See? Yan ang makikita mo. Yan ang nakikita ni Batman. Tanaw niya ang buong Gotham City. LOL. Ba? Ayos, di ba? Yan ang kabuuhan ng harapan ng Wolaton Park. So, ang laki, no? Ang laki. Sana, no? Mga Pilipinas may ganito din, di ba? Sana may ganito kasi sa atin hindi na plano yung mga city natin eh, kaya ganun eh. London kahit pa paano na plano nila, di ba? Kaya meron silang Hyde Park na napakalaki. So next time punta din tayo doon. Ganito din, mag-vlog din tayo ganito. Okay. Balik tayo ulit. Ayan. Ayan. Hindi ko alam kung bukas pa yung likod eh. Bukas pa. Sige, doon tayo dadaan. Bukas pa pala yung likod eh. Bukas pa. Dadaan tayo sa likod. Maganda rin yung likod niyan eh. Tapos yung side view maganda rin. Okay. Okay, babalik tayo. Punta tayo sa likod. Pakita muna natin yung view na kita mo ako kasama si Mr. Wolaton Hall. Yan. Yan, ganda, di ba? Ni Wolaton. Yan. Picture perfect, di ba? Ayos. Sige. Pagtayin ko muna to, magbi-b-roll lang ako ng konti. Bye. Pakita ko sa inyo yung mansion. Sa yung side view. Ayan. Ito na. Ayan. Ito ba niya? Ayan siya. Side view. Yan ang side ng Wolaton Hall. Wolaton Mansion. Yan. Diba? Mukhang sarado na yung coffee shop. Wala na nagkakape. Tingnan natin ha. So, mukhang hindi na tayo makakarating doon sa kabila. Hindi maganda yun. So, babalik rin ko para makita nyo.
Obvious ba? Yung side view yan. Hindi ko nga, side view yan kasi yung front view nasa harapan, front entrance sa harapan. Ito wala nga, yung nakikita nyo sa baba ng mga glasses ng mga salamin na yan na window, yan parang ano yan meron dyan, andyan yung kanyang dining table, andyan yung kanyang mga sofa, parang living room, saka dining table, Victorian style ang kanyang ano. Kaya maganda sa loob niyan. Sana sa susunod makarating tayo sa loob. Kaya ayan pa, tingnan niyo mabuti, di ba? Ayos, di ba? Picture, video, di ba? Padala sa Pilipinas, post sa Pilipinas, post sa Facebook para makita ng mga kaibigan. Wow, bongga, sarap ng buhay sa UK. Ulul, kaalam mo lang, hirap ng buhay dito. Yan. Okay. Balik natin ulit sa pangit kong mukha. Yan. Hindi ko alam kung pwede pa. Hindi ko alam kung ano hindi na tayo makakarating doon. Siguro babalik na lang tayo ulit. Part 2. No. Part 2 na lang ulit. Tingnan natin kung bukas pa yung coffee shop. Tapos magkapit tayo uupo at magbablog tayo ng konti. Ito yung ito yung coffee shop yan. Hindi ko maintindihan, hilig sila sa obsession nila dyan sa mga alarm clock, sa mga clock, tower clock ba tawag dyan. Yan laki, di ba? So walang ba sila mahilig dyan. Pasok tayo sa loob, tingnan natin kung bukas pa siya. Ito yung kape, bukas pa. Bukas pa, open pa. Tingnan natin kabila. Bukas pa rin, sarado na. Open pa. Yan ang mga coffee shop dito, dalawa yan. Okay, sige. Bumili muna ako ng kape dito para relax na. 3:30 sarado na sila ang coffee shop. Usually pagka ganyang winter maagang magsara yan, pero pagka summer or spring or summer bukas lang yan, alam ko hanggang 5. So may isa pang coffee shop doon sa kabila, yun naman sarado. Ito open kasi ito so dito ka lang magkakape sa courtyard ang tawag na dito. Papalibutan ka ng mga parang building sa gitna sa courtyard ang tawag nila. So okay, ayan po, nasa likod ko yung Bolaton. Ayan kung kita nyo, hindi ko makita dito sa maliit kong monitor. So punta lang tayo ng lake, tapos uwi na tayo kasi paggabi na tingnan nyo yung araw. So yung DJI ko wala na full na yung SD card, kaya nagtelepono na lang ako. So ayan, sa likod ko nandun yung Bolaton. Punta lang tayo ng lake, tapos pauwi na rin tayo. Hindi ko alam kung maganda audio nito kasi mahangin. Sana okay, no? Ayan, may mga tao pa rin dito. Lalakad-lakad, hike, ikot sila. Ewan ko kung kaya ko pang umikot kasi madilim na. Wala tayong kasunod. Kaya tingnan natin. Tingnan lang siguro natin lake, tas uwi na tayo. Kapag kapit tayo sa taas tapos nakagawa ako ng dalawang episode pa ng Real Talk 1.0 Pinoy in the UK, diba? Balik na rin natin yan kita nyo yung sunset, no? Picture perfect, diba? Ganda, no? Yan, no? Yan ang UK, Nottingham.
Woolaton Hall and Deer Park. Okay, punta tayo doon. Dito tayo lumakad sa footpath kasi may mga Briton na ayaw nilang lumalakad dyan sa mga grass. Baka makapagalitan tayo, di ba? Yeah, dito tayo lalakad sa footpath. Gaganon lang tayo, tapos pabalik na tayo. Uwi na tayo. Ay, grabe ang lamig. Sobra. Ayan, lap na tayo. Kita niyo yan. Oh, diba? Uubos na yung ano niya, mga branches niya. Talagang inanila yan, tinanggal nila para pagdating ng summer lumago siya. Babalikan natin yung sa summer, tingnan natin kung lalago ulit yung ganyan mga dahon, no? Actually pwede natin ikotin yan eh, kaso gabi na kasi, dilim na eh, walang mga ilaw dito. Hanggang nabutang na dito, wala. Pero alam mo yun, mga matatanda, lakad-lakad lang sila dito, yung mga puti. Lakad-lakad lang sila dito. Yan ang kanilang gusto, no? Yung mga, nature tripping, walking, yan. Ang dami dito mga pato, kaya minsan visit. Iba, napapakain ng pato. Yan. Kaya dito tayo lalakad sa gilid. Dito tayo pupunta doon sa lake. Sa gilid lang ng lake. Grabe, ang lamig. Tiyan, hindi ko alam kung ilan na degrees eh. Sobra. Sanayan lang talaga dito eh. Yan, nandito na tayo sa lake. May nagja-jogging, no? Nandito eh. Yan. Yan. Ibaliktarin ko yung camera para makita nyo yung lake. Yan yung lake ko. Nakita nyo yan, nagpapakain doon ng mga duck sa mga swan. Hindi ko alam kung allowed dyan, pero alam ko hindi. Pero wala namang pumapansin kasi kaya okay lang. Ayan, ito yung lake, malaki to. Ang ganda niya sa kabilang dulo. Actually may labas yan doon na malapit na sa Queen's Medical Center. Sa may Tayat ang Clifton yan. Pinadaanan ng Red Arrow pupunta ng Darby. Kabilang labasan yan doon, may gate yan doon. Tapos ito yung lake yan. Diba? Ganda. No? Minsan makakalat yung mga deer dyan sa paligid ng lake. Pero bihira yun. Usually pagka summer, makikita mo sila nandyan. Naglalangoy-langoy dyan sa lake na yan. Yan. Ayos, diba? Punta na kayo dito. Tignan mo. 4 o'clock pa lang. Yan na ang atmosphere ng yung lake. Mahilig ka talaga sa mga nature tripping. Okay dito sa Nottingham. Yan. Doon tayo galing kanina sa taas na yan. Kaya ito, pauwi na tayo. Ay grabe, matay ako sa lamig. Yan trunk ko. Yan, diba? Yan, daming puan dito, mga benches. Pag summer okay yan dito, dami yan nakatambay dyan. Tingin sa lake, diba? Habang lumulubog ang araw, diba? Siguro yung isang lalaki doon na naputi, parang tanga yun, kasalita mag-isa. Yun ang castle. Kita nyo, ayun, sa taas na yan. Di pa natapos yung ikot natin dito, kaya susunod ikot tayo ng lake kasi tingnan natin yung Woolaton Mansion sa likod naman. Maganda yung likod din yan eh, ayos din. Babalitanin ko yun talaga, kailangan nang umuwi kasi inaabot ka ng gabi dito, wala kang flashlight, wala kang torch, patay ka. Kapaka sa dilim. Ako nung makakapa mo, diba? Ay, gutom na rin ako. Substitute lang kinain ko. Hindi ako order ng cake eh, kasi medyo magastos na. Bagay, nakakaano pa lang naman ako, 6 pounds yata, more or less. Malayo-layo pa yung nalakarin ko eh. Ayan, daming walk ko. Daming walk. Parang pareho lang naman siya. Pakita ko sa inyo, dami. Ayan, kita nyo.
Dami nila. Ikaw alam, bakit sila nagko-congregate dyan? Lalo na dun. Yung ganyan na pala sa side na yun. Ano? Dami. Okay. Okay na, uwi na tayo. Matay ako sa lamig. Yan. Yung grounds na yan. Itong buong grounds na to, buong to. Yan ang dyan nagkakaroon ng music festival every July. Fortunately, nakabook ako ng ticket dati dito. Nakanood ako. Splendor Festival ang tawag na. Every year ginagawa yun dito sa Nottingham. Kaso nung nag-pandemic, medyo naghinay-hinay sila. I don't know why. Usually mga musikat na singers o banda ang kumakanta. Actually ang kanyang mga stage is parang tatlong stage. Meron sila yung, alam ko yung main dito ginagawa dito sa area na to. Tapos yung dito naman sa kabila yung isang stage. So yung pinaka main nandun yung mga sikat na sikat. Tapos yung sa kabila yun yung mga medyo sikat na rin pero hindi pa ganun ka famous sa England, sa UK. So yan ang festival ng Nottingham, Splendor Festival. I don't know kung meron sila ngayong July, pero hindi ko alam kung makakapanood pa ako dyan. Saan ba ako pwede nagbukas? Kaya yan ang isang mga features na natin. Marami pa rin sila dito mga ibang activities. So pumapasok in every spring and summer. Minsan may pahabol pa ng autumn, pero winter hindi na, wala na silang masyadong winter pala yung Wollaton lights pa yun, light show. Meron sila nung naka-attend na rin ako nun 2 years ago. Alam ko last year wala yata, actually I don't know this year. So, parang wala yata. Hindi ka pala pwedeng pumasok yun. Kasi dyan yung mga deers mga usa. Okay, dyan sila. Okay. So pauwi na tayo. Eto, wala na halos tao. May mga lalakad-lakad na konti, yung mga nag-hiking, hiking. Actually mga puti, bira ka lang makakita ang Pilipino rito eh. Bira. Ewan ko, hindi siguro din nila hilig eh. Hindi hulig ng mga Pilipino. So ayan na si Wollaton. Babay na tayo sa kanya. Bye bye Wollaton Hall, bye bye. Mabalik tayo dyan, mabalikan ka namin. Papasok kami sa loob. Pasok tayo sa loob, di ba? Titingnan natin kung anong laman ni Wollaton Hall. Nakakakita natin si Batman, no? So tayo po ay pabalik na. Lalakad na at madilim na. At yung abutan dito ng gabi at baka may multo, diba? Makakita ka ng mga headless horses dito, mga walang ulong ng mga bayo. Tayo ka doon, diba? Ano ba yung Sleepy Hollow ba tawag ko doon? Alam ko dito ginawa yun eh. So ayan, ayos, diba? Dapat aga pala tayo dito eh. Dapat nandito na tayo ng mga alas 10 no? Ikaw lang pala isang araw. Kaya mga babayan, yung mapupunta rito agahan nyo. Siguro kung gusto pa nyo makita yung museum, tayo dito ng mga 9, 10. Ikot muna kayo sa museum. Kasi ikotin nyo yung buong deer park. Fortunately baka makita kayo ng deer, di ba? Selfie, diba? Ayan, dito tayo sa field. Yung kaninang field nakita natin kanina. Sorry yung buko, wala na sa ayos eh. Inibinaw na ako eh. Ayan. Lobat na rin ako. Ayan, okay. Ayan na. Sige na. Okay, mga kababayan. I'll see you later. And this walk will be like 30 minutes or more than 30 minutes. It depends on how I walk. I think maybe more than 30 minutes because I will walk very slowly because
It's too cold. The weather is so cold. Thank you, and I'll see you soon. Bye.